Happy Hindi Independence Day. Independence Day daw. Happy nga ba? Uh, Today, June 12, we celebrate the independence from the Spaniards. No? Kalayaan daw. Hindi naman tayo malaya. Binigta tayo ng Espanyol sa mga Amerikano. No? Tapos ganoon pa rin hanggang ngayon. Ano ba talaga ang tunay na kalayaan? Hindi nga tayo makabili ng crude fuel oil sa Russia kung walang permiso ng Amerikano na siyang nagsimula itong kaguluhang ito. No? Ah, ang pag-uusapan ko ngayon ay yung pinadala sa akin ni Colonel Audi Mungaw, yung nag-withdraw ng support kay BBM, na isa ko ring matalik na kaibigan. Yung pamagat ay 12 Codes of Collapse. At nagulat ako kasi napaka-accurate ng 12 Codes of Collapse na ito sa nangyayari sa bansa natin ngayon, no? Ito daw is a framework describing 12 systemic failures that bring down nations, government, economies, and societies. Not through sudden war, but through slow, cascading breakdown. 12 to, no? Number 1, trust born. Number 2, cognitive flood. Number 3, wealth capture. Number 4, institutional rot. Number 5, elite disconnect. 6, moral inversion. 7, fractured unity. 8, resource drain. 9, legal decay. 10, generational erosion. 11, external capture. And 12, systemic rigidity. Pag-usapan natin ito isa-isa. Una, trust burn. No? Total loss of faith in leaders, courts, military, media, and elections. People no longer believe what is said or written. The foundation of power dissolves. Seen in widespread belief that officials serve only themselves. Your stand proves loyalty is now conscience, not person. Napakatotoo, no? Wala nang tiwala sa mga leaders, sa mga korte, sa... Ay, luloko na naman tong ano natin. Tandali, ayusin ko. Ayun, medyo okay na. Ha? Wala nang tiwala sa mga leaders, sa mga korte, sa military, sa police, no? Yung military dapat protector of the Filipino people, inaapi na yung Filipino people, wala pa rin silang ginagawa. Yung police hindi rin mapagkatiwalaan, no? Maliban sa corrupt ay sindikato na rin. No? Kahit sa korte, no? Nabibili na yung korte sa mga institutions, no? Sa mga pinapahayag. At dito malaking pasasalamat natin kay Auntie Claire kasi puro frolics, puro komedya, puro kasinungalingan ang pinagsasabi, kaya nawawala ng tiwala ng mga tao kahit sa mainstream media, lalo na sa mainstream media. Wala na talagang tiwala ng mga tao kasi alam naman natin nababayaran sila. Sumama pa yung loob nila sa Senate hearing. Sumama pa yung loob nila kay Marcoleta kasi nabigyan daw sila ng maleta. Kaya dapat, in fairness naman, dapat pangalanan kung sino yung sa mainstream media ang bigyan ng baleta. Kasi meron pa naman dyan ng mga matitino. May mga kilala din ako dyan na mga matitino pa rin. Ano? Yan ang trust burn. Wala nang, sunog na yung tiwala. Number 2, cognitive flood. Overload of lies, confusion, disinformation, gaslighting. Truth becomes hard to find. People no longer agree on basic facts, no? Lalo na yung mga troll, mga mga fake news. So overload kaya ang mga tao walang pakialam diyan. No, parang hindi na nila alam kung anong paniniwalaan nila. Lalo na mga Pilipino na hindi critical thinkers, no? Hindi na train, hindi na hasa sa pangingilatis, hindi nahasa sa critical na pag-iisip, madaling maniwala, lalo na pag yung source medyo credible, maniwala ka agad, tapos ang isa ring credible source. So, sino bang paniniwalaan ko dito? No? May evidence daw. Ako, as an academic, evidence is always very important to me. No? Give me evidence. So, cognitive flood. Number 3, wealth capture. All resources, land, money, and industries
concentrated in the hands of a tiny elite. Maraming bilyonaryo sa Pilipinas, pero mas maraming Pilipinong naghihirap, no? Sa Amerika, the same phenomena, no? Maraming Americans naghihirap, marami ring bilyonaryo na ang resources, no? Kontrolado na ng mga oligarko, ng mga elite, kuryente, tubig, no? Lupain, hospital, no? Healthcare, no? Transportation, airline, shipping, kontrolado ng mga elite. Compared to China, itong mga basic services, transportation, healthcare, food, talagang state-owned ang mga korporasyon na to, mga kompaniyang ito. Kaya napakamura. Pero dito, private the travails of capitalism. Kaya kailangan natin talaga ng magiging socialist with the Philippine characteristic that could be social democracy. No? Okay. Number 4, institutional rot. Rules exist only for the poor. Laws are twisted to protect the powerful. Merit is replaced by loyalty and patronage. Ang batas para sa mahirap o sa mga mayayaman, exempted sila. Ako, kitang-kita natin ngayon yan. No? Pag oposisyon, pinakasuhan, kinukulong. Pagkakampi, kahit nagnakaw, okay lang. Tahimik sila. No? Wala na. No? Yeah. Institutional rot. Number 5, elite disconnect. Rulers live in luxury while the people suffer. They no longer understand or care about daily life. Seen in high prices, heavy debt, and leaders acting as if nothing is wrong. Bago ako magsimula dito, although matagal na ako nang nakita yung post niyo, nakita ko ulit ngayon lang, sabi ni BBM, normal daw yung presyuhan sa Pilipinas. Anong normal? Kasi hindi ka naman malengke. Everything is provided. Marami kayong pera na ninakaw nyo. No? So, disconnect. Parang, actually, matagal, may isang episode ako dati doon sa Bugtaw, yung The Great Divide between the rich and the poor in the Philippines. Ibang mundo. Punta ka sa Falls Park, ibang mundo. Punta ka sa Islang Puting Bato sa Tondo, iba ang mundo. No? At itong sa Falls Park, wala silang pakialam sa mga naghihirap. Pero sooner or later, poverty will also knock on their door. No? Baka wag naman natin, hindi naman sa hinihingi natin, pero yung mga pamilya nila mabiktima ng hold up, mabiktima ng pagnanakaw. Ganun ba? Kasi we are all responsible. May change action effect kasi yan eh. No? So, yun. Elite disconnect. Yeah. Number 6, moral inversion. Honesty is punished, corruption is rewarded. Those who speak the truth are jailed. Those who steal are honored. No? Matches your own situation. You are confined for choosing honor over silence. Si Jinggoy, nanindigan, kulong. Si Cheese, umiyak, bumaliktad, kahit nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi kulong. So, honesty is punished. No? Kung tignan nga mang nangyari kay Kong Kiko Barsaga, kay Kong Liviste, na-freeze pa yung account niya. Honesty is punished, whereas lies are rewarded. No? Corruption is rewarded. Yung mga simbahan, kahit alam naman nila corrupt yan, pero nagbigay ng maleta, nako, may reserve pa yung first seat sa first row. Pag nagsimba, paluhod-luhod pa, santong kabayo, banal na aso, santong kabayo. Ganoon naman sila eh. So they reward. No? Talagang hinahangaan pa, ay ganda ng kotse, ang ganda ng alahas, ang ganda ng bahay, kahit alam naman na galing sa corruption. Pagpasok, pinapalakpakan pa. That's moral inversion. Wala na. No? Number 7, fractured unity. People divided by region, class, language, or politics kept fighting each other so they do not unite against the real thieves.
seen in family rivalries, political bickering, and the old divide and rule game. No? Religion versus religion. Dito sa Pilipinas, naging colors eh. Non-pink versus uh, red, green, yellow versus red, green. Ngayon, naging anong kulay mo? Parang naging ganun na, Iglesia versus Catholic Church. May napakita akong post na ng kaibigan ko parang napaka-arrogante, tinawag niyang kulto yung Iglesia ni Cristo. Yung Catholic Church, diyan naman nagsimula bilang kulto, talagang kulto yun. Tapos hinilot ni Constantine, no? To unite, to become a tool to unite the empire, no? So, yun, divide and rule. Sila-silang pag-aawayin mo para makalimutan na tayo. Oh, ano yun? No? Number 8, resource drain. Wealth flows out of the nation into private pockets instead of schools, hospital, food, and security. Matches the stolen wealth, hidden funds. The nation is rich but kept poor. Nako, yung lindol, bago lang sa Mindanao, no? Yung mga infrastructure na bulok. Ito, tag-ulan na naman, baha na naman, no? Talagang yung wealth of the nation flows into private pockets, yung mga maleta. Imagine, 856 billion yung ninakaw. Oh, ang ganda ng helicopter nila, ng private jet nila. Kaysa pumunta sa basic services, ang healthcare, wala ng pera. Ang PGH noon, 100 million a month. Nung panahon ni Duterte, ngayon wala na. Kaya walang gamot. Mga doktor nag-aalisan kasi walang mapasweldo. Oh, so ito, talagang these are signs of collapse already. No? Ito nangyayari ito ngayon. No? Ito, legal decay. Justice becomes slow, expensive, or impossible. The law becomes a weapon against critics, not a shield for the people. Matches fear of martial law, unjust orders, and courts serve power. No? Legal decay, ginagamit ang instrumentalities of the state like the Department of Justice, the Ombudsman, no, to go after critics. And mahirap makakuha ng justisya dito kung mahirap ka. No? Hindi na justice na lang kasi nabibili ang korte. So that's legal decay. No? Next, generational erosion. The young lose hope, the skilled leave, the old feel betrayed. No one believes the future will be better. Seen in mass migration, brain drain, and despair among the people. No? Generational erosion. Yung kabataan ngayon, wala nang pag-asa, alis na lang tayo. Kaya maraming alisan sa Pilipinas, no? Kawawa naman. Dati galit ako diyan sa mga nag-aalisan. Hindi ba kayo makabayan? Hindi ba kayo patriotic? Dapat ipaglaban natin 'to. Pero wala it's a cycle eh. No? Kaya nga hindi ko sila masisisi. In fact, ako mismo, in-advisean ko na yung pamangkin ko, mag-migrate ka na. Piliin mo yung mga social democratic countries like Canada or New Zealand kasi magandang buhay nyo kasi social democrat na eh. No? Kaya, uh, uh, no one believes in the future that will be better. Parang marami ako nakakausap, wala tayong magawa eh. Kasi sila yung sila yung nasa kapangyarihan. Parang gano'n palagi naririnig ko. Wala na tayong magagawa. I talk to so many people and there's this atmosphere, this spirit of resignation. Wala na, sige, wala na tayong magawa dyan. So, despair, kawalan ng pag-asa. Sabi ko nga, despair is the greatest evil that could happen to a person. Hindi masunugan ka, mamatayan ka. Pero sa oras na mawalan ka ng pag-asa, wala na, everything crumbles. At parang ganun ang nangyayari ngayon sa mga Pilipino. Wala na tayong magagawa diyan eh. Parang ganun. 11, external capture. Foreign powers or corporation control key policies, resources, and decision. The nation loses real sovereignty. Totoo yan kasi talagang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bottom line dyan, Amerikano naman talaga eh. No? Ito pa yung paksilikan nila.
Kanina lang may kausap ako, kagagaling niya lang ng Malaysia at saka Indonesia. Ang ganda doon ng buhay doon, lahat mura. No? Lahat ng ASEAN nation na sumama sa China, talagang umusbong yung ekonomiya. Tayo sumama sa Amerikano. Kaya dapa tayo ngayon. Ang hirap ng buhay dito. Doon no, kahit yung presyo ng fuel, more or less stable. At lalo yung mga pagkain, mura pa rin. At saka yung peace and order compared sa Pilipinas, saka yung mga infrastructure. Gaganda ng mga daan, mga tulay, malinis yung mga public spaces. No, kasi maunlad ang ekonomiya, mababa ang crime. No? Tayo foreign capture eh. No? Dinidiktahan ng Amerikano tapos nilagay pa dito yung mga missile nila. Kung magkaputukan, damay tayo dyan. And lastly, number 12, system rigidity. The system cannot reform itself. It resists change. Even when it's dying, it would rather collapse than share power or wealth. Gusto pa nga mag-term extension kahit negative 15 na. No? Parang hindi kopal yan eh. Ano na yan, psychosis na yan. Siguro dahil sa drugs, it numbed their senses. And the system, they don't want reform. No? Kaya nga, kahit yung mga congressman ng mga korap, yung mga government official ng mga korap, mga businessman ng mga korap, they love BBM kasi namamayagpag sila sa corruption ngayon. So they don't want the system to change. Kung may gusto mang magbago, suppress, no? So, totoong-totoo itong 12 na to, ipopost ko to sa comment later sa video na ito, no? Itong 12 codes of collapse. Nangyayari lahat to sa Pilipinas ngayon. No? In fact, may kausap din ako kanina, sabi ni AFP, wala ka ng asahan dyan. No? Ang pagkaasa na lang talaga natin ay kung magka-overdose. Kung magka-overdose man, baka itago rin nila, magpalabas ng double, baka mahirapan pa rin si BP Sara makaupo. No? Pero ano kahit maging presidente si BP Sara, napakalalim ng sugat ng Pilipinas. Kailangan talaga ng systemic reform, no? So, simulan natin dyan kasi napakita naman noon ni President Duterte na kaya pala. At ang isa pang bottom line dito, maliban sa mga Amerikano, is the religiosity of the Filipino people. No? Bahala na, no? The church controls them, ayaw makipaglaban. Jesus of Nazareth fought for justice hanggang sa nirepackage ni Saint Paul na ang Christianity became a very obedient religion, especially to the empire. No? Mababasa din natin yan sa letter to the Romans. No? Um, Yan, ang pagka-reliyoso ng Pilipino, isa pa yan sa bottom line. Sa malalim na dahilan bakit nagkagito yung bansa natin. And you can see the same pattern sa mga Latin American countries that are very Catholic. Kaya ang simpleng pwede nating pagsimulan, hindi naman mahirap to, hindi naman mahal to. Kasi hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero kailangan magsimula tayo somewhere. At ang suggestion ko, ang simpleng pwedeng pagsimulan, na libre naman, ay magtanong. To question everything. Question my belief, question the teaching, question the government. As simple as that. We can start with that. Or else, wala na, downhill slope na tayo. Kasi sa ethics, a society can either spiral up or spiral down. Ngayon, we are spiraling down and it's difficult. So one way to arrest that spiraling down is to be critical. Let's question everything, lalo na sa medyo nawala tayo. Sa nagluloko yung camera ko. Yun lang. Simulan natin sa pagtatanong. Question everything.